Jerusalem, lungsod ng mga panalangin at dugo. Dito nagsasalubong ang langit at lupa, ang pananampalataya at takot. Hindi ko siya hinatulan mag-isa. Iyon ang palagi kong sinasabi sa aking sarili. Ako si Eliab, isang Pariseo, tagapagbantay ng kautusan, tagapagtanggol ng tradisyon. Ako ang taong marunong magbilang ng kasalanan ng iba, ngunit bulag sa sariling kamay. Nang dalhin siya sa amin, duguan, tahimik, wasak ang anyo. Hindi ko siya tinignan bilang tao. Tinignan ko siya bilang isang banta. Nilalabag niya ang Sabat. Sinabi ng isa. Inilalagay niya ang sarili sa kapantay ng Diyos. Sabi ng isa pa. Tumango ako. Hindi dahil sigurado ako, kundi dahil takot akong magtanong. Nang dumating ang oras ng desisyon, marami ang sumigaw, kaunti ang nag-alinlangan. Itinaas ko ang aking kamay. Mas mabuting mamatay ang isa, sabi ko, kaysa magulo ang buong bayan. At sa isang iglap, ang aking kamay ay naging pako. Nang siya'y ipako sa krus, nandoon ako. Hindi sa harap kundi sa likod ng karamihan. Nang sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila." Hindi galit ang nasa kanyang tinig, hindi sumpa, hindi paghihiganti, kundi pag-ibig. Doon ako natakot. Nang mamatay siya, gumaan ang dibdib ng marami. Ngunit sa akin, parang may batong bumagsak. Hindi sa lupa, kundi sa aking konsensya. 3 araw ang lumipas. Narinig ko ang bulong-bulungan. Nabuhay siya! Walang laman ang libingan. Tinawanan ko iyon sa harap ng iba. Ngunit sa gabi, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong nakikita ang aking kamay. Hindi hawak ang kautusan, kundi may bahid ng dugo. Kung siya nga ay buhay, ano ang gagawin niya sa tulad ko? Hindi ko alam kung may lakas pa akong humarap. Hindi ko alam kung may kapatawaran para sa Pariseyong bumoto ng kamatayan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang krus na itinayo namin ay naging salamin. At sa salaming iyon nakita ko ang sarili ko. Hindi bilang banal, kundi bilang isang taong kailangan ng awa. Tara at samahan mo ako sa isang maiksing panalangin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama, narito kami hindi bilang matuwid, kundi bilang mga taong nagkamali. May mga sandaling pinili namin ang sarili kaysa ang iyong kalooban at pinatahimik ang konsensya upang hindi kami masaktan. Kung ang aming mga mata ay umiwas sa katotohanan, ibaling mo sila pabalik sa iyong liwanag. Kung ang aming mga puso ay tumigas dahil sa takot, palambutin mo sila ng iyong awa. Salamat sa iyong pagtitiyaga, sa iyong awa na hindi nauubos, at sa pag-asang patuloy mong iniaalay kahit kami nagkulang.
Sa pangalan ni Jesus. Amen.